March 10, nung nakatanggap ako ng tawag mula sa coordinator namin doon sa Canada. Hindi ko nga inaasahan yung magandang balita na na-approve yung work permit ko habang nandito ako sa Pilipinas. Alam nyo ba na hindi ko yun pinagdasal o hindi ko rin kinulit ang langit na mabigyan ako ng pagkakataong makabalik sa Canada. Eto nga, at saksihan pala isdaan at ang palayan. Nakarating na sa akin ang work permit ko. Dahil isa yun sa mga natutunan ko nung nandun pa ako sa Canada. Dahil simula nung March hanggang October, palagi kong pinagdarasal na sana magkaroon ako ng pagkakataong mag-stay sa Canada. Pero eventually, napauwi rin ako. Doon ko lang na-realize na hindi ko pala dapat siya kulitin. Nabigyan pa ako ng pagkakataon na makapag-stay. Kasi mas maganda ang plano niya para sa akin. Kaya naman ang nangyari, parang nagbakasyon lang talaga ako. Makalipas ang 2 buwan at kalahati, eto nga at pabalik na ako sa Canada. At para naman sa mga nagtatanong kung paano ako nakabalik dito at kung ano ang naging process ko. October 24 nung na-refuse yung work permit ko. Kaya naman October 25, nag-submit agad ang coordinator namin ng reconsideration. Kaya ang naging status ko is parang restoration. Meron akong 90 days. Kaya naman inasikaso agad ng coordinator namin yung verified contract ko at kumuha na rin ako ng ETA. At lumipas nga ang November, December, at January 21, lumipad na ako pauwi ng Pilipinas. Ako yung huling staff na pinauwi ng company sa Pilipinas dahil yung mga unang batch, September pa lang pinauwi na silang lahat. Pag uwi ko ng Pilipinas, nagpahinga muna ako ng 5 araw. Saka ako nag-asikaso ng mga dapat kong ayusing documents. Sinimulan ko na nga pala sa pag-aasikaso ng NBI dito sa Pilipinas, ng police clearance ko sa Macau at the same time, yung medical. Tapos, from time to time, nagbibigay naman ng update yung coordinator namin kung ano pang mga dapat naming asikasuhin. Dahil nga ine-expect ng coordinator namin na yung reconsideration ko na work permit is hindi na yun ma-approve. Kaya naman ang ginawa niya, pinag-sign niya ulit ako ng bagong contract para sa ganun, ma-reapply niya ako ng bagong work permit. Lahat kami na almost 30 staff is iisa na lang ang contract namin. Kaya naman sabay-sabay pa rin kami nag-aasikaso dito sa Pilipinas. At habang naghihintay ako sa mga bagong update sa coordinator namin at sa mga in-apply namin ng mga documents, tumatanggap muna ako ng project. Katulad ng mga last video ko, gumagawa ako ng gazebo at the same time, nagpa-part-time ako sa resort. Marami ko naging part-time sa resort, katulad ng pagpipintura, lahat ng mga klase ng beautification nila na gusto na may-ari. At the same time, nag-music operator din ako ng bawat event nila. Dahil nga nakita nila na medyo malaki yung followers ko sa Facebook, kaya ang ginawa nung may-ari, pinapablog sa akin yung resort nila. Sa bawat video na ina-upload ko, binibigyan nila ako ng 1,000 pesos. Ang isa sa mga pinakamagandang nalaman ko dito sa lugar namin ay ito. Hindi man siya ganun kadaling hanapin, pero worth it naman pag nakaipon ka. Itong nasa bote na to is mahigit 2 gramo yan. Ang 1 gramo ng 24 karat gold dito sa Pilipinas is nasa 10,000 pesos. Kaya naman doon sa mga nagtatanong kung handa na raw ba ako ulit na bumalik ng Pilipinas kung halimbawa na magkahigpitan na naman dito sa Canada. At dahil nga meron na nito sa paligid namin, I think handa na ako ulit bumalik. Maraming bagay akong na-discover na pwedeng pagkakitaan dito sa Pilipinas. Lalo pa at yung bahay namin is along the highway lang. Dito sa lugar namin, ang kadalasang transportation talaga is motor. Kaya naman naisip ko na lagyan ng slab yung tapat ng mismong bahay namin para gawin kong car wash. Dahil nga meron ng bendo car wash na nauuso dito, kaya yun yung plano kong ilagay. At least kahit papano hindi ko na kailangan ng staff para magbabantay sa car wash. Ganito nga pala yung nauusong bendo car wash sa Pilipinas. Malaking bagay na rin na unlimited ang tubig namin dito sa probinsya. At the same time, wala pa kaming renta sa bahay. Wala lang, naibahagi ko lang sa inyo. Meron kasi mga subscriber at follower na nagtatanong kung ano daw ang plano ko kapag hindi na ako ulit nakabalik dito sa Canada. Going back home is not a failure. Yan yung sabi ng isang nag-comment sa post ko. At meron pa nga isang kabayan natin ang napauwi. Ang sabi niya rito, tama, hindi kami na PR, napauwi kami. Yung onting ipon, nag-open kami ng maliit na negosyo dito sa Pinas. Since baker naman ang asawa ko sa Canada, siya na din ang baker sa sarili niyang bakery. O, diba? Ang galing. Hindi ka na nangangamuhan ngayon. Meron ka ng sariling negosyo. Kaya naman kung sa susunod na pagkakataon at mapauwi na rin kami ng Pilipinas. At kung hindi pa rin kami ma-PR, sisiguraduhin ko na pag uwi namin ng Pilipinas, meron na kaming sapat na gamit sa pagiginto. At the same time sa mga bago naming bubuksan na negosyo. Isa nga palang advice para sa mga kapwa ko temporary foreign worker dito sa Canada. Minsan kasi ang panalangin is nagiging hadlang pa yan sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Bakit ko nasabi to? Kasi simple lang yan. Alam na ng Diyos kung ano yung para sa atin. Kung ano yung future natin at kung ano yung maganda para sa atin.
Kaya kung halimbawa na mapapauwi ka na or matatapos na ang work permit mo dito sa Canada, huwag mo na hingiin sa kanya na bigyan ka pa ng pagkakataon na para makapag-stay pa rito. Kasi nga alam niya kung ano yung mas maganda at mas ikabubuti para sa'yo. Kaya naman ngayon ang laging panalangin ko is kung ano ang kalooban mo para sa akin. Okay, so balikan naman natin yung mga katanungan ng iba nating mga kabayan na mapapauwi na rin ng Pilipinas. May mga nagtatanong kasi sa akin kung ano raw ba ang mga process na ginawa ko. Una sa lahat, nag-process ng mga documents namin is yung coordinator dito sa Canada. Lahat ng documents na kailangan namin is kino-coordinate nila sa agency dito sa Pilipinas. Kaya naman yung mga kasabay ko na na-rehire dito sa Pilipinas, ang ginagawa lang nila is nakaka-receive sila ng mga form from email tapos ibinabalik din nila sa agency. Ang pagbabalik ni Mang Jose sa Canada. Pagkatapos nga lumabas ng work permit ko, after 10 days, nag-book na kagad kami ng ticket para hindi naman masayang yung work permit ko. Ito na yung mga bagay na hinanda ko nung paalis na ako ng Pilipinas. OEC, Verified Contract, ETA, at saka yung e-travel. At para naman makakuha ka ng OEC, kailangan mo magpa-book ng appointment. Para makapag-book ng appointment, kailangan mo naman ng flight details. Nung kumuha na ako ng OEC, ang hinanap lang nila sa akin is verified contract at yung ID ko mismo dito sa Canada. Kung wala kang verified contract, humingi kayo sa employer ninyo. Mabibigyan naman kayo eh. Hindi ko lang alam kung gaano katagal pag nandito na kayo sa Pilipinas. Nung nasa Canada ako kumuha ng verified contract, inabot siya ng 2 weeks. Next, yung approval mo ng ETA sa email, i-print mo lang siya. Isa yun sa mga hahanapin sa'yo. And lastly, yung e-travel. Kailangan mo mag-download ng eGov para makakuha ka ng e-travel. Hindi na ako nagpidos or kung ano pa man. Wala na akong ibang mga inasikaso pa sa POEA. Kaya para doon sa mga kapwa ko TFW dito sa Canada na nangangamba na baka pauwi na kayo ng Pilipinas, huwag kayong mag-alala. May ibang plano pa sa inyo ang langit. Tiwala lang yan. Dasal na di naririnig ng Ama sa langit o anghel ng Diyos iparating. Dasal na You miss me, guys? Huh? You thought I'm not coming back? Huh? Ay! Big boy ka na. 1, 2, 3! Oh my God, Daddy is old na. Ay, why are you crying, huh? Why are you crying? Hmm? So fine. Are you not? Sleepless. Sinundo ko lang kayo, anak. Uwi na tayo. Okay daw. Hindi pwede pa rin. Hindi pwede pa rin. Paano yun si Tart?